Magandang umaga, magandang hapon, at magandang gabi sa bawat sa atin kung saan man tayo naroon. Ang mahalaga ay nawa ang pagpapala ng ating Panginoong Hesus ay sumasa inyong lahat. Habang tayo ay patuloy na nagpupuri, sumasamba sa ating Diyos, at sa pagkakataong ito ay papakinggan naman ang mensahe niya na siya pong magiging gabay natin upang maging tuntunin natin, no? Prinsipyo natin sa buhay, ang kanyang mga salita. So, yung mga nakaraang linggo, para po doon sa laging sumusubaybay, tayo po ay nagsiseries of study doon sa Sermon on the Mount. Okay? Mula po sa Matthew chapter 5 hanggang Matthew chapter 7. At sa pagkakataong ito, tayo po ay nasa verse 27 to verse 33. Kaya yung mga talatang mababasa natin dito na atin pong ipapalabas ay yun po ang ating pag-aaralan. Okay? At nawa yung ating mong matututunan dito, ang siyang magsisilbi ng mga aral sa atin at kung paano natin gagawin ito sa ating mga buhay. Okay? So, ito po ang nakasulat sa Matthew chapter 5 from verse 27 to verse 33. You have heard that it was said, "Do not commit adultery." But I tell you that anyone who looks at a woman lustfully has already committed adultery with her in his heart. If your right eye causes you to sin, gouge it out and throw it away. It is better for you to lose one part of your body than for your whole body to be thrown into hell. And if your right hand causes you to sin, cut it off and throw it away. It is better for you to lose one part of your body than for your whole body to go into hell. It has been said, anyone who divorces his wife must give her a certificate of divorce. But I tell you that anyone who divorces his wife, except for marital unfaithfulness, causes her to become an adulteress, and anyone who marries the divorced woman commits adultery. Samahan niyo po ako sa panalangin upang mabigyan tayo ng gabay ng Banal na Espiritu sa ating pag-aaral. Muli, dakilang Diyos, salamat po sa pagkakataong ito na matutunghayan na namin ang iyong mga salita at ikaw po ang siyang gagabay sa amin kung ano po ang dapat namin matutunan at may angkop namin to sa aming mga buhay. Tunay nga po, O Diyos, ang mga salita mo ang siyang magbibigay ng kalakasan sa amin upang magkaroon kami ng sapat na pananampalataya at mabago ang aming mga buhay. Lord, ikaw po ang kumilos sa aming kalagitnaan. Gamitin mo lamang po akong instrumento sa pangangaral ng iyong salita. Ngunit ang iyong Banal na Espiritu ang siyang mangungusap sa bawat isa sa amin upang sa ganon ang mga salita mo ay magkaroon ng kapangyarihan na kumilos sa aming mga buhay. Gabayan mo po, Panginoon, at pagpalain ang bawat isang nakikinig ng iyong mga salita. Sa iyo po, Panginoon, lahat ng papuri at parangal sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Napansin niyo po ba yung ating binasa? Patungkol po ata sa hiwalayan, adultery, divorce. So, meron pong isang kwento tungkol dun sa mag-asawa na for 36 years. At on the 37th year, lumapit sila sa isang legal counselor dahil gusto na nila maghiwalay. Lalo na yung lalaki ang nagpupursige. At sinasangkuyunan din naman ng babae. Ang tinanong nung legal counselor na yun, anong dahilan? Bakit kayo maghiwalay? Sa loob daw po, sabi nung lalaki, ng 35 years, lagi po siyang binabato ng pinggan ng misis niya. Sagot naman ng misis niya, paano po sa loob ng 35 years? Lagi po niya akong uuwian ng gabi at lasing pa siya. So, yun pong ginagawa ko. Binabato ko siya ng pinggan. Yun naman pala meron kang ginagawang kamalian.
Sabi ng legal counselor doon sa lalaki. Eh sabi naman ng lalaki, kasi naman po, pagka uuwi ako ng bahay, nakakalat ang buong gamit. Magulo. So, gusto ko pagdating ko ng bahay, tutulog na lang ako para hindi ko mapansin ang kaguluhan. So, hindi magkasundo. Tila baga irreconcilable ang kanilang sitwasyon. Pero nagtaka pa rin ang legal counselor at nagtanong pa minsan pa. Pero alam nyo, nagtataka ako sa inyo, no? Magte-38 years na kayo ngayon. Sabi mo, tapos na yung 37 years ninyo. Bakit ngayon lang ninyo naisipan na maghiwalay? Ikaw lalaki, sabi mo 35 years ka nang binabato ng misis mo ng pinggan. Bakit mo, ngayon mo lang naisipan makipaghiwalay? Sumagot yung lalaki. Kasi po, kahapon lang po ako tinamaan at napakasakit pala noon. Alam ko po yung iba sa inyo ay maaaring natatawa, maaaring iba nakukorni yan. Pero mga classic na kwento ng paghihiwalayan na napakababaw ng dahilan, pero meron pong pinagkakaugatan to. At alam po natin na yung inuugatan ng mga problema ay dapat ma-resolve. So, ang sasagutin po natin na tanong sa umaga nito para magkaroon tayo ng lesson mula sa mga talatang binasa natin is how do we resolve love life issues? Isipin ng mga kabataan natin, love life, ano? Pero it's more than love life na iniisip ng mga kabataan ngayon. Yung pagdating mismo sa marriage, okay? Pagdating mismo sa tayo'y nakapag-asawa na, nandun po yung mga papasok yung mga hindi lang marital issues love life issues. Okay? So, siguro tingnan po natin mabuti kung ano tinuturo ng ating Panginoon sa mga pagkakataong ito. Ang sabi po sa Matthew 5 verse 27, yung binasa natin kanina, you have heard that it was said, do not commit adultery. But I tell you that anyone who looks at a woman lustfully has already committed adultery with her in his heart. Noong nakaraang linggo po, pinaliwanag ko na po na si Jesus ay naparito to fulfill the law and not to abolish it. At nagsimula na po tayo last week ng isang law na binigay ni Moses, pero binibigyan uli ng Panginoon ng bagong kahulugan. Sabi mo dyan, nung nakaraang linggo, you have heard that it was said, do not commit murder. But I tell you, sabi ni Jesus nung nakaraang linggo, na pinag-aralan po natin. But I tell you now, anyone who hates his brother has already committed murder in his heart. Dito rin naman, ito po yung second na sinasabi niya, you have heard, it was said. So parang binabalikan niya yung mga batas na napakinggan nila noong araw. Lalo na yung mga batas na binigay ni Moses. Okay? Do not commit adultery. Okay? At alam naman po natin yung do not commit adultery nasa Decalogue yan, nasa 10 Commandments. But I tell you, meron na uling but I tell you, si Jesus, anyone who looks at a woman lustfully has already committed adultery with her in his heart. Nung nakaraang linggo, ganun din ang narinig natin, di ba? You have heard that it was said, do not commit murder. But I tell you, anyone who hates his brother, has already committed murder in his heart. Ngayon, sinasabi naman ni Jesus, you have heard that it was said, do not commit adultery, but now I tell you, anyone who looks at a woman lustfully has already committed adultery with her in his heart. So, papaliwanag po natin isa-isa para mas maging malinaw po ang ating pag-aaral. Yung pong salitang do not commit adultery, mababasa po natin yan sa Exodus 20, verse 14, at saka Deuteronomy 5, verse 18. So, how do we define adultery? Okay?
At ito'y manggagaling dapat sa Bible Dictionary. Ang adultery daw po is when a person engages in any kind of sexual act outside of the bond of marriage. It is technically any sexual immorality that violates the marriage covenant. Okay? One is not to have sex with another man's wife, nor is a woman to have sex with another woman's husband. Okay? So, pantay po yun, no? Maging lalaki o maging babae, pag tayo ay nagkaroon ng pagsisiping, okay, sa ibang lalaki o babae, no? Okay? Ay tayo po ay nagkakasala ng pangangalunya. Yun po yung Tagalog ng adultery, pangangalunya. So, again, gusto natin i-address itong commandment na to. Kaya nga po dapat maunawaan natin na dapat ma-resolve natin yung adultery na yan. Anong dahilan? Bakit naisipan ng ibang mga tao, ng mga lalaki o ng babae na may asawa na sila ay magkaroon ng sexual act outside of the bond of marriage? Okay? So siguro dapat yun ang makita natin, ano? Ano po ang pinakadahilan noon? Well, tingnan po natin. Dito po natin i-resolve yung mga tinatawag nating love life issues. Love life issue yan kasi pagka hindi maganda ang ating pagsasama sa ating mga partners, no? Ay may tendency na magkasala tayo ng pangangalunya. Okay? So how do we resolve love life issues? Tandaan po natin muna ang unang binasa natin kanina. Remember that our love life issues, our love life is a heart issue. Heart issue po yun. Okay? Bakit ko po nasabing heart issue? Kasi po, si Jesus po mismo nagsabi. Ang sabi po niya sa Matthew 5:27 kanina, you have heard that it was said, do not commit adultery. Okay? Ang adultery po ay 7th command yun, ano? Sa Decalogue. Okay? At saka kung paano na yung anger ay naglilid sa murder. Okay? Meron din pong naglilid sa adultery. At yun ay yung sinabi sa verse 28. I tell you that anyone who looks at a woman lustfully has already committed with her, adultery with her in his heart. So kung paano yung anger is the mother of murder, it leads to murder, ganun din po yung lust. Lust is the mother of adultery. Meaning it leads to adultery. So yung pong adulterous act ay meron pong pinaghugutan yon, yung puso. Kaya nga po, we sin with our hearts. Ang una pong kasalanan na nakukumit natin ay sa ating mga puso. Okay? So, nag-uugat ito, yung adultery, hindi lang sa physical acts, kundi nag-uugat ito sa ating puso. Kaya dapat ingatan natin yung ating mga puso. Okay? Ingatan natin kung ano yung nakikita natin at kung ano yung ating naiisip. Dahil yung pong lust sa Tagalog ay pagnanasa. Sa laman, ha? Sa issue na to, sa laman, ay sisirain po tayo niyan. Kasama na po yung mga masasamang kaisipan na pumapasok po sa atin. Okay? So yung pong tukso ng kasalanan ay talamak sa buong lipunan natin ngayon. Lalo na po ngayon, no? Yung issue ng lust na to, ay ingatan natin ang ating mga anak dahil usong-usong ngayon ang paggamit ng cellphone, ang mga gadgets, na magkakaroon sila ng access
Kaya po kailangan maging maingat tayo dahil kahit po mga 8 years old na bata, maging lalaki o babae, ay pwedeng they may come across an indecent image sa kanila pong mga cellphones at magkikreate ito ng lustful thoughts. Okay? Hindi po maiwasan, no? Bigla na lang kung minsan may mga nag-pop up na ganyan. Kaya nga dapat mayroon tayong safeguard. May filters tayo sa mga cellphones na binibigyan natin sa ating mga anak. Kasi maging teenager, young adults, or even older adults, no, ay hindi po exemption sa mga ganyang sinful temptations that may lead to sinful thoughts. Dapat maging aware tayo sa mga bagay na to kasi sa totoo lang, we can see with our hearts, with our thoughts. Now, yung pong pagtingin, okay, sa isang babae na may pagnanasa daw ay katumbas na ng adultery, pangangalunya. Okay? Doon sa babae, sa ating mga puso. Kaya napakahalaga yon na maintindihan po natin kung ano ang sinasabi ni Jesus patungkol dito sa lustful look. Okay? Naniniwala naman po ako, no, na hindi ito tinutukoy dito ni Jesus yung mga sabi natin casual glance. Diba? May nakita kang isang babae, nagandahan ka. Okay? So, pwede namang ibaling mo na ang iyong tingin sa kanya. Iba po yung na-attract ka lang, iba yung nasisidus ka na. At tumitingin ka na sa kanya ng may pagnanasa. Yun yung sinasabi ni Jesus. Okay? At dito po nagsisimula yung tinatawag nating adultery. Dahil mismo sa ating mga puso ay nagkasala na tayo ng pangangalunya. So wala pong masama na tayo tumingin sa isang magandang babae o kaya yung mga kababaihan tumingin sa isang gwapong lalaki. Okay? Pero yung magkaroon ka ng pagnanasa, okay, sa iyong puso para angkinin ang babaeng ito o ang lalaking yun, ibang usapan po yun. At nakikita po ng ating Panginoon yun. Okay? Maaring hindi po nakikita natin ng ibang tao sa atin, pero ang Panginoon po nakikita yon. Well, God created beauty, of course, and He wants us to appreciate it. Pero yung magkaroon tayo ng sexual thoughts, okay, patungkol sa ibang tao, ay medyo delikado po tayo. Okay? Kasi nagkakasala na po tayo ng pangangalunya sa ating mga puso. Siguro, dagdag din natin na yung mga babae din at saka mga kalalakihan ay maging maingat din sila sa kanilang mga kasuotan dahil parang kuminsan ang mga kalalakihan kaya natutukso dahil sa kasuotan din ng mga kababaihan. Pero kung sasabihin ng mga kababaihan na bahala siyang tumingin, basta ako, malaya ako kung ano isusunod ko. Ikaw din naman ang nagiging sanhi kung ba't nagkakasala yung tao. Kaya may pananagutan ka rin. Okay? So, ganun din po ang bawat isa sa atin. May pananagutan tayo kung meron tayong pinapakita o kaya ay parang pinaparamdam upang ang ibang tao ay magkaroon ng lustful look or thoughts sa atin. Kaya, there is a difference po between dressing attractively sa dressing seductively. Yan, maganda pong panutunan sa ating mga kababaihan, no? Na, wala pong masama na maging attractive tayo. Pero yung maging seductive tayo, medyo baka tayo po ang nagiging sanhi ng pagkakasala. At marami din po mga kalalakihan. Ganyan po ang dating nila. No? Talagang nagsusuot sila not just to be attractive, but to be seductive. Okay? So, tandaan po natin yon na meron po tayong pananagutan, okay, sa ating mga puso. Okay? Kung tayo po ay tumitingin
at nagnanasa, okay, sa ibang tao, no? Tayo po'y nagkakasala na ng pangangalunya sa ating mga puso. Now, kung titingnan po natin sa verse 31 and 33 at 32, medyo in-advance ko muna ito. Okay? Kasi nasa verse 27, 28 lang muna tayo, no? Pero pupunta tayo ng verse 31 and 32. Ang sabi din ulit doon ng ating Panginoon, it has been said, anyone who divorces his wife must give her a certificate of divorce. Again, ano? Parang sinasabi ng ating Panginoon, binanggit din yan sa batas. Okay? Na ang sino mang nais na hiwalayan ang kanyang asawang babae, dapat bigyan niya ng certificate of divorce. At saan po natin makikita yon? Sa Deuteronomy chapter 24, verses 1 to 4. Ang sabi po doon, if a man marries a woman who becomes displeasing to him, nadidislike na niya, ayaw na niya, okay? Because he finds something indecent about her. Yung indecent ay sa Tagalog ay di kaaya-aya. Okay? And he writes her a certificate of divorce, gives it to her, and sends her from his house. And if after she leaves his house, she becomes the wife of another man, and the second husband dislikes her and writes her a certificate of divorce, gives it to her and sends her from his house, or if he dies, then her first husband, who divorced her, is not allowed to marry her again after she has been defiled. So parang may panuntunan na sila, no? Kung anong gagawin pagka ang isang lalaki ay hindi na nagustuhan ng kanyang asawang babae. Pwede daw niyang bigyan ito ng isang certificate of divorce. Sa anong dahilan? If he finds something indecent o pagka meron siyang nakita di kaaya-aya sa kanyang asawang babae. So parang pagka binabasa ko to, parang may karapatan lang ano na magdiborsyo yung lalaki. Kasi yung lalaki lang ang pwedeng magbigay no? Ng certificate of divorce. But then, ang kultura po kasi ng mga Hudyo ay patriarchal. Okay? Siguro maaaring iba sa panahon natin ngayon. Pero ano kaya yung mga di kaaya-aya na mga dahilan? Okay? So, ano kaya yung mga dahilan na yun? Ito po ay naging tanong ng mga Pharisees kay Jesus sa Matthew chapter 19. Siguro maganda sundan natin yung kwentong yun, no? Sa verse 3 hanggang verse 9. Some Pharisees came to Jesus to test Him. Para subukin siya, hindi para magtanong ng mga na naghahanap sila ng sagot. Hindi para subukin siya. At ang sinabi nila, itong pagsubok na binitawan nila kay Jesus. Is it lawful for a man to divorce his wife for any and every reason? Yan. Parang yung katulad ng binasa natin kanina sa Deuteronomy, chapter 24, no? Na if a man marries a woman and finds her and displeases with her, no? And finds her indecent, no? So parang ganito na ngayon. Ang tanong ng mga Pharisees, is it lawful for a man to divorce his wife for any and every reason? Doon kasi nakalagay kanina sa binasa natin, indecency, hindi kaaya-aya. Pero parang silent yata kung ano yung indecency na yun. So dito na ngayon papasok yung sa mga tanong, sa mga sagot nila na any and every reason. Pwede bang hiwalayan ng lalaki ang babae, ang asawa niyang babae, for any and every reason? And according to some writings na nabasa ko, no, commentaries, yung mga any or every reason may include, halimbawa, yung asawang babae nakasunog ng kanin na kakainin ng asawang lalaki.
Hindi kaaya-aya yun. Pwede na niyang hiwalayan na yun. O kaya ay ah, poor hygiene. Yan. Hindi na naliligo. Okay? Mabaho. Pabaya sa pagtututbrush o pabaya sa personal hygiene. Ayun. Hindi na siya kaaya-aya. Pagdating niya ng bahay, losyang na si misis, amoy tinapa pa. Pwede na niyang hiwalayan yun. Okay. O kaya kulang ang social manners. Pag may mga kausap na tao, tapos hindi marunong man lang bumati, hindi man lang marunong makipag-associate, makipag-relate, hindi kaaya-aya, pwede na niyang hiwalayan yun. Yun ang mga dahilan nila Or, sa panahon siguro natin, or maring meron din sa panahon nila. Yung mga nagiginig, nang nag-asawa, hindi naman niya alam na nagiginig yung asawa niya. So, pwede. Or pwede rin na, yung kasing mananamit kung manamit ay malaso pa. Kaya hindi nila yun. Hindi nila matiis na nalalasuan sila sa pananamit ng kanilang misis. O kaya ay sobrang lakas kumain. Sobrang lakas kumain, tapos mananaba yung babae, hindi na magiging kaaya-aya sa paningin ni mister. Yung kaya ay pwede din niyang hiwalayan. Okay? So, for any and every reason, yun ang tanong nila kay Jesus. Ano po ang sagot ni Jesus dito sa mga tanong nila ito? Sabi po niya, haven't you read? Hindi niyo ba nabasa that at the beginning, the Creator made them male and female, and said, for this reason, a man will leave his father and mother and be united to his wife, and the two shall become one flesh. So this is the very reason, the very motive kung bakit po pinagsasama ng Diyos ang isang lalaki at isang babae. To become one flesh. So they are no longer two, but one. Therefore, what God has joined together, let man not separate. Ang sino mang pinagsama ng Diyos, huwag paghiwalayin ng tao. Parang sinasagot ni Jesus yung tanong nila na, is it lawful for a man to divorce his wife for any and every reason? Parang sinasabi niya, kung pinagsama na sila ng Diyos, walang dapat magpahiwalay sa kanila. Let man not separate. Yung tao na yung men na yun, let no one separate them. Pwedeng ibang tao through legal means or sila mismo. Okay? Kasi ang pinaka-objective, ang pinaka-motive, ang pinaka-intention ng Diyos kung bakit niya pinagsasama ang mag-asawa ay magiging isang laman na lang sila. The two will now become one flesh. Kung minsan po, pinagagawa ko to dati na pag may mga couples fellowship na nai-invite akong speaker. Bago po magsimula, sinasabi ko dun sa pinaka-coordinator na magkaroon muna sila ng activity. Meron pong parang cut-out ng babae at may cut-out ng lalaki, no? Paper cut-outs. Tapos, sabihin ko sa kanila, sabihin ng coordinator, kunwari hindi sa akin galing, kundi sa coordinator, na pag-joinin nila yon, lagyan nila ng glue sa gitna. Okay? Pag-joinin nila. Yan. Parang magkasama sila. Then, pagkatapos nung
konting activity na yon, pagsasalitain na ako. At pagkatapos po ng aking talk, sasabihin ko sa kanila, pwede niyo po bang paghiwalayin yung dalawang papel na inyong pinagdikit? Naobserbahan ko po yung iba talaga maingat na maingat. Parang gustong-gusto na paghiwalayin. Maghiwalay. No? Parang ayaw niya mapunit yung mga papel. Pero, of course, kahit anong ingat ang gawin natin, kung yan po ay pinagsama na ng matagal, no? Ay kahit anong gawin mo, mapupunit at mapupunit yun. Lalo na kung glue ang ginamit na pandikit, isang matibay na pandikit, talagang mapupunit yun. Ano pong ibig kong sabihin doon pagkatapos ng activity? Pagka pinagsama na ng Diyos at pinaghiwalay ng tao, parehong wasak po ang buhay ng pinaghiwalay. Mawawasak, figuratively, ang buhay ng lalaki, ganun din ang babae. More so, yung buhay ng kanilang mga anak. Kaya nga po ang pinaka-intention ng Diyos kung bakit niya pinagsasama ang lalaki at babae. Una, sila ay pinagsama ng Diyos. Ang Diyos ang nagsama, ang nag-join sa kanila. Hindi po yung pastor. Yung pastor, officiating minister lang siya. It is God who joined them together. What God has joined together, let no one separate. Naalala ko nung araw nung ako pinag-uopisina pa. Meron po kami isang kaopisinang babae na late dumating. Pagdating, may black eye sa kaliwang mata. And syempre, mga nabulabog, iba namin mga kasamang babae. No? Mga kaopisinang babae, nagtayuan, uy, ano nangyari sa'yo? Syempre, concern di ba? Ano nangyari sa'yo? Nagkwento ngayon. Sabi niya, kasi, tungkol sa mister niya, na umuwi ng gabi, pagkatapos ay lasing pa, at nung kagabi, yung kinagabihan daw, the night before, na pumasok siya sa opisina, hindi na raw niya talaga natiis kasi amoy babae na yung mister niya. So, syempre, dinakdakan niya ng dinakdakan. At yung lalaki, hindi nakatiis sa pagdadakdak ng babae. Nasuntok. Kaya nagka-black eye. So, ano po sabi ng mga babae? Ay, nako, hindi pwede sa akin yan. Kung sa akin ginawa yan, ay, nako. Hindi na siya nakakawi ng bahay. Palalayasin ko siya. Ay, sabi nung kaopisina namin babae, kaso sa kanya yung bahay siya ang bumili nun para sa amin umuwi ka sa nanay mo. Ganyan, no? So, syempre, mga payo, no? Always, no? Para makapag-separate. Huwag pa uwiin na yung lalaki or yung babae humiwalay at pumunta sa kanyang nanay. So, parang nagkakagulo sila na. Meron pang isa ako narinig. Sabi na ako, hindi pwede sa akin yan. Pagka nang ginawa niya sa akin yan at meron siyang babae, pag natutulog yan, ay putol. Putol yun. Mga ganong tipo ba, no? So talagang true to life story po to dahil na-experience ko po to nung ako'y nag-uopisina pa. Pero, Christian na rin po ako, no? Medyo humupa-hupa na pagkatapos nila magkwentuhan ng matagal. Kami pong mga lalaki, lahat kami, wala kami magawa. Siyempre, parang sa isip-isip namin kahit na anong dakdak ang gawin ni Mrs. dapat hindi pa rin niya pinatulan. Pero hindi natin alam kung ano nasa isip ng lalaki. At nung tanghalian na, eto na ngayon, yung babaeng nasuntok po, lumapit sa akin. At tinanong ako, Brother Vic, ano ba masasabi mo? Kasi alam nila, Christian ako. Doon po sa buong department namin yun, ako lang ang Christian. Brother Vic, ano masasabi mo? Yung babae nagtanong sa akin. Ay, nag-react yung ibang mga kababaihan doon. Sabi nila, ay naku, bakit ka magtatanong dyan? Lalaki yan. Kakampihan lang yan ang asawa mo. Sabi ko sa kaopisina kong babae na nasuntok, alam mo, hindi ko talaga alam kung ano ang sasabihin ko sa inyo Kasi syempre, hindi ko naman alam kung anong sitwasyon ninyo. Kaya
wala akong masasabi. O sabi ko na sa iyo imbis na kampihan ka niya parang pumapanig din siya sa lalaki. Sabi ko, alam niyo, gusto niyo paghiwalayin yung dalawa, di ba? Dapat naman. Sabi ko sa kanila. Alam niyo, kahit naman sino sa atin dito nung kinasal, ang binitawan ng officiating minister, hindi na mga pastor lang, kundi maging mga pare. Sabi ko sa kanila, ito, what God has put or has joined together, has put together, let no one separate. Pinagsama sila ng Diyos, hindi dapat paghiwalayin ng mga tao. Okay? Kayo pinipilit yung paghiwalayin sila. May pananagutan kayo sa Diyos. Now, kung akong tatanungin, dapat i-resolve nilang mag-asawa kung ano ang problema nila. Pag-usapan nila kung nasa katinuan ng pag-iisip ng lalaki. Mag-usap silang mabuti at magkaroon sila ng resolusyon. Pero hindi ko ipapayo na maghiwalay. Tumahimik lahat ng mga babae. Okay? So, alam niyo po, ito po ang laging dapat panuntunan natin sa buhay. Yung sinabi ng ating Panginoon. Hindi yung panuntunan ng mga pariseo, ng mga spiritual leaders noong araw. Is it lawful for a man to divorce his wife for any and every reason? Nagagawa lang ng dahilan para makipaghiwalay lang talaga Sinabi ni Jesus, hindi mo pa narinig. Noong araw, sinabi na ang nilikha niya ay isang lalaki at isang babae, kaya naman hihiwalay ang lalaki sa kanyang mga magulang at makikipagkaisa sa kanyang asawa at ang dalawa ay magiging iisa. Okay? At ang sino mang pinagsama ng Diyos, huwag paghiwalayin ng tao. Yan po sinabi ni Jesus no? So, kung sakasakali man na meron mang mga any or every reason, pwede naman po magkaroon ng repentance, forgiveness, and reconciliation. Okay? Pwede naman po pag-usapan at i-reconcile at pagkasunduan kung ano dapat gawin. Okay? Pero, hindi po to ang pinakadahilan kung bakit nila tinatanong si Jesus. Gusto nila kasi i-test si Jesus. Okay? Kaya nung sinagot sila ni Jesus tungkol dito, bumawi sila ng tanong. Sabi niya, why then, they ask, did Moses command that a man give his wife a certificate of divorce and send her away? So, kinukot nila Deuteronomy 24. Yeah? Yung sinasabi natin kanina. Okay? So, parang may dahilan sila ngayon. Yun ang pinakaano nila, no? Lusot nila. Gusto nila talaga magkaroon ng dahilan para makalusot sila. Dahil nasupla sila ni Jesus doon sa sagot ni Jesus Ang sino mang pinagsama ng Diyos, huwag paghiwalay ng tao. So for any and every reason, huwag paghiwalay ng tao. Bakit sinabi ni Moses na kailangan bigyan siya ng certificate of divorce? Sinagot din ni Jesus yon. Sabi ni Jesus, Moses permitted you, allowed you to divorce your wives because your hearts were hard. Yun. Bumalik na naman uli sa heart issue. Yung love life natin, heart issue talaga yun. Hindi lang puro positive ito, may negative issues tayo sa ating mga puso. Because your hearts were hard. But it was not this way from the beginning. I tell you that anyone who divorces his wife except for marital unfaithfulness, yun naman pala meron din palang pwedeng dahilan. Sa nakita ko marital unfaithfulness and marries another woman, commits adultery. So again, sinagot ni Jesus, yung tanong nila, for any and every reason? Hindi. Not for any or every reason, but for marital unfaithfulness. Pwede pa. But I do believe, kung yung naging unfaithful, sa kanilang marital covenant o sa kanilang marriage vows, baka naman pwedeng mag-repent at pagkatapos yung isa magpatawad at magkaroon sila ng reconciliation.
which is far more better. Which is, I do believe, more of God's will sa mag-asawa. Okay? Hindi po yung mga dahilan ng any other reason. Yung forgiveness, repentance, forgiveness, and reconciliation could still be available in any situation, kahit na marital unfaithfulness pa yan. Okay? Naalala ko po, no? Ito pong ating, itong 2021 lang, itong August lang, no? Sa Philippine News Agency, meron pong naging article patungkol po dun sa absolute divorce na nilalakad po ngayon sa lower house. Okay? At ito po ay pinangungunahan ni Lagman. Sabi po dun sa article, and I quote, Lagman said, the grounds for legal separation, annulment of marriage, and nullification of marriage based on psychological incapacity under the Family Code of the Philippines, so meron naman tayong Family Code of the Philippines, are included as grounds for absolute divorce. So yun po yung nilalakad nila ngayon, no? Na naaprubahan na po sa committee. Absolute divorce. Okay? Yung grounds doon sa separation, annulment, saka nullification of marriage, no? Psychological incapacity. And were amended to make said grounds cover causes arising after the solemnization of marriage. The bill states that other grounds for divorce include separation in fact for at least 5 years at the time the petition for absolute divorce is filed. So kung nag-file sila ng absolute divorce, separated sila 5 years at least. Okay? When one of the spouses undergoes a gender reassignment, surgery, or transitions from one sex to another, irreconcilable marital differences as defined in the bill, hindi magkasundo. Naalala ko po kami ng misis ko. Hindi po kami talaga magkasundo nun. Kasi magkaiba po kami ng ideas nun. Kung sa kanya, white, gusto niya. Sa akin, black. Kung blue, red. Talagang magkaiba. Ako, sabi ko po sa inyo, ang dami po naming irreconcilable differences ni Mrs. Okay? Other forms of domestic or marital abuse, which also defined in the bill, valid foreign divorce secured by either the alien or the Filipino spouse, and marriage nullified by a recognized religious tribunal. Okay? So ito po yung mga dagdag. Pero parang hindi ko po nakita yung pinakadahilan ni Jesus. No? Marital unfaithfulness. Andun yung abuse. Nandun yung marital differences. Ibig sabihin parang, ewan ko, no? Hindi ko lang po siguro. Baka meron pa kasi dapat basahin kasi as defined in the bill, so pwede pang tingnan kung ano yung mga sinasabing dinefine ng bill sa marital or domestic abuse at saka doon sa irreconcilable marital differences, kung ano yung mga yun. Pero, alam niyo po, kung titingnan natin, itong lahat ng ito ay for any and every reason. For any and every reason. Ang kawawa dito yung babae. At higit sa lahat, yung mga anak. Yung mga anak. Okay? Kakalungkot na kung tayo po ay bunga ng sabihin natin separated families. No? Malungkot pong isipin yun. Trauma po sa mga bata yun. Kaya nga po, hindi yun ang plano ng Diyos sa mga mag-asawa sa simula pa lamang. Pero, yung tigas ng puso ng tao, yun ang dahilan kung bakit pinahintulutan daw ng Diyos si Moses. O si Moses, pinahintulutan niya yung mga tao na i-divorce yung kanilang mga asawa dahil sa tigas ng kanilang mga puso. At ngayon, the same is true. Heart issue.
matitigas ang puso ng tao. Sana po, wag nawa maaprubahan ito at maging isang batas na sa atin. At nakakalungkot lalo siguro isipin kung pagdating ng araw, wag naman matuloy, no? Yung bang matuloy pagkatapos may mga Christians ang ganito magiging case? Oh Lord, forbid it. Okay? Kakalungkot. Now, sabi pa doon sa proposed bill, the effects of absolute divorce include the voiding, pinapawalang visa, yung marital reunion, and capacitating, enabling the divorced spouses to remarry. To remarry. Binanggit nga po ni Jesus, di ba? Anyone who divorces his wife must give her a certificate of divorce. But now I tell you that anyone who divorces his wife, except for marital unfaithfulness, causes her to become an adulteress. And anyone who marries the divorced woman, commits adultery. So yung pong divorce leads also to adultery. Yung pong proposed bill, okay? Capacitating the divorced couple to remarry. Pero kung titingnan po natin Bible, sabihin natin, pastor, lumang sitwasyon na yung Biblia. Alam niyo po, ang Biblia ang hindi po nawawala sa uso. Yung mga batas na yan ay darating ang araw, mawawala din lahat yung mga yan. Pero ang salita ng Diyos hindi mawawala. Heaven and earth shall pass away, sabi ni Jesus, but my word shall never pass away. Kaya nga po, yung kasalanan ng adultery is against God and against others. Divorce din po. Kaya nga po, itong tatlong ito, no? Yung pinaka puso, no? The heart of divorce, or the heart of adultery, is a broken covenant and broken relationship. Kung titingnan ko po, no, laging meron siyempre kasalanan ng bawat isa. Pero pwede naman pong pagkasunduan yun. Pwedeng pag-usapan. Kung ako pong tatanungin, lumapit sila sa isang marriage counselor. Okay? At matulungan kung anong dapat nilang maging maayos na pagkakasundo. Okay? So, siyempre, maganda yun kung may mamamagitan. Pero nakita ko po dito, yung mga lust na naglilid sa adultery at pagka nagkaroon ng adulterous relationship, it may lead to divorce. Okay? So, again, lahat po ito ay kasalanan. Lust is sinful, adultery is sinful, and divorce is sinful. Pero kung titingnan nyo po, sa kanila, akala nila adultery lang ang sinful. Kasi do not commit adultery. Pero sinasabi ni Jesus ngayon, anyone who looks lustfully at another woman, okay, has already committed adultery in his heart. At ganun din ang divorce. Okay? He commits adultery. Pagka ang isang babae, hiniwalayan mo, diniborsyo mo, you make her an adulteress. At kapag ka ang isang lalaki ay nag-asawa ng isang babaeng hiwalay, yung lalaki nag-commit din ng adultery. So lahat po yan, no? Divorce, adultery, sama-sama po yan. Pantay-pantay po yan sa mata ng ating Diyos na makasalanan. Okay? Our sins, okay, is a destruction of our relationship with God and with one another. So again, babalik tayo sa tanong kanina natin, how do we resolve love life issues? Una, kailangan maalala natin that our love life is a heart issue. I-check po natin ulit ang ating mga puso. Yun po sinasabi ng ating Panginoon sa atin. Katulad ng nakarang linggo. Check mo ang puso mo. Check ko puso ko. Check natin puso natin. Kumusta ba? Yun. Ang pangalawa, on how we would be able to resolve
love life issues is to remove anything that would harm our relationship. Okay? Binanggit po kanina doon sa Matthew 27, chapter 5, 27 to 28, di ba? You have heard that it was said, do not commit adultery. But I tell you, anyone who looks at a woman lustfully has already committed adultery with her in his heart. Yung karugtong po nito, kasi sinundan ko kagad ng verse 31, 32, di ba? Tungkol sa, you have heard that it was said, do not, tungkol sa divorce, no? Patungkol sa divorce. Pero, anyone who divorces wife must give her a certificate of divorce. Yung sabi, no? Pero, pinag-usapan natin kanina yun, no? Pero dito po, meron pong solusyon si Jesus, kung paano natin maiiwasan itong do not commit adultery. Anyone who looks at a woman lustfully has already committed adultery with her in his heart. So, verse 29 and 30, ang sabi po ni Jesus, if your right eye causes you to sin, gouge it out and throw it away. It is better for you to lose one part of your body than for your whole body to be thrown into hell. And if your right hand causes you to sin, cut it off and throw it away. It is better for you to lose one part of your body than for your whole body to go into hell. Oh, teka sandali. Bago niyo po maisipan na putulin yung inyong mga kamay at tanggalin ang inyong mga mata. Okay? Tingnan po natin mabuti kung ano ba talaga ang tinutukoy dito ni Jesus. Naniniwala po kasi ako na super serious lang si Jesus about us doing something to avoid sin. And that is to remove anything that would harm our relationship. Yung pong lingwahe dito ng ating Panginoon, okay, ay alam naman po natin na ang tawag po dyan ay hyperbole. Okay? Hyperbole o exaggeration. Okay? Bakit ko po masasabi exaggeration? Alam niyo po, kung tutuusin, kahit na wala na tayong mata, pwede pa rin tayo magkasala ng lust sa ating mga puso. Kahit na wala na tayong kamay, pwede pa rin tayong magkasala ng pagnanakaw o kaya ng pagnanasa, okay, sa ating mga puso. By the way, kung titingnan po natin, no, yung pong kasing yung sumunod na mga decalogue o command ni Jesus sa Ten Commandments, yun, do not murder, do not commit adultery, do not steal, do not bear false witness, do not covet. Yan po yung pang limang huli, no? Yung unang 5 ay patungkol sa relationship sa Diyos at sa mga magulang. Pero pagdating dito, do not murder, hatred po ang pinanggagalingan. Sabi po nung napag-aralan natin last week, galing sa puso yun. Do not commit adultery, lasting, yung pagnanasa. Okay? Na kung saan ay galing din sa puso. Stealing, yung pagnanakaw, lasting din yun galing din sa puso. Yung pagnanasa na makuha mo kung ano hindi iyo. Lasting din yun. Last. Okay? Lasting yun. Pagnanasa. Do not bear false witness. Tingin ko dito hatred din yun. Kung bakit ka magbe-bear false witness dahil sa hatred ka doon sa tao. O kaya, may bribery na ibibigay sa'yo. Lasting din. Pagnanasa din. No? At maging yung do not covet. Lasting din yun. So, parang nakita ko po dito sa 5 sumunod na mga utos sa Decalogue, okay? Do not murder, do not commit adultery, do not steal, do not bear false witness, do not covet. All boils into one. The condition of the heart. The matter of the heart. Okay? Lasting and hatred. So, makikita po natin na dito, adultery is a form of theft o pagnanakaw. Bakit? Kasi you lust for another person. Okay? You are taking something that does not belong to you. So lasting yung pagnanasa, pagnanakaw din. Okay?
pagko-covet. Okay? So, now, yung patungkol sa mata at saka sa kamay na puputulin at tatanggalin, sabi dito sa scripture na binabasa natin, alam naman po natin na hindi literal yun. Kasi even a blind person can still lust. Even a mute person, okay? Kung tatanggalin ang kanyang dila dahil nagsasalita siya ng mga raka o ng insulto, okay? O paninirang puri, even a mute person can still be hateful in his heart. Even a one-armed person, kahit putulin pa yung kamay na yan, can still be theft, can still steal, no? Pwede siya pa rin magnakaw. He can still be a thief. Okay? So, I do believe Jesus is not talking here literally, but hyperbole. Okay? So, hyperbole po to, exaggeration po to. Extreme exaggeration to make a point. At ano po yung point ni Jesus? That we must remove anything that would harm our relationship. Tanggalin natin sa ating mga buhay any sin, anything that would destroy our relationship with our partners. Kaya dapat magkaroon tayo ng mga pakikipag-ugnayan mabuti sa ating mga partners dahil ang love life issues na to ay nandito po sa puso. At kung meron man po tayong taglay sa ating mga puso ngayon na pwedeng mag-akay sa atin sa pangangalunya o sa pagnanasa o sa paghihiwalay, tanggalin po natin lahat ng yun kasi hindi po yun ang kalooban ng Diyos. Okay? Para sa atin po lahat, ang kalooban po ng Diyos is that we must remember that our love life is a heart issue. And we must remove anything that would harm our relationship. As a conclusion, just as murder destroys men who are created in the image of God, yun po pinag-aralan natin last week, adultery destroys relationship, which God has established from the beginning. This is the very heart and the spirit of the law. What God has joined together, let no man separate. It is not only the act that is sinful, the adulterous act, the murderous act that is sinful, but the very purpose why God gave the command, do not commit adultery. And that is to maintain what God has intended for couples to do, becoming and staying as one. Nabanggit ko po kanina na kami po ni Mrs. napakarami po namin incompatibilities, na marami po kaming irreconcilable marital differences. And yet, by God's grace, pinapanatili pa rin po niya ang aming pagsasama. And through the years, sabi ko po sa inyo, napakarami po namin struggles in life. Yet, kung meron kaming any and every reason, palagi ko marami kami pwedeng gawing dahilan para kami maghiwalay. But that is not the will of God for us. The will of God is for us to become and stay as one. Okay. So, yeah, we have a lot of differences, okay? But our differences made us one because of God's grace. Becoming one is God's gift to us. Staying as one is our gift to God. Manalangin po tayo. Salamat po muli, Panginoon, sa mensahe mo na amin po napakinggan. Nawa, O Diyos,
tulutan mo ng bawat isa sa amin ay mapanatili po ang aming ugnayan sa aming po mga partners in life. Nawa o Diyos, ikaw po ang magpanatili sa bawat mag-asawa na nakikinig ngayon, na huwag po silang magpapadala sa takbo ng sanlibutan. Nawa o Diyos, ikaw po ang kumilos, magpanatili ng kanilang relasyon, magpaalala at ikaw po ang magbigay ng karunungan sa kanila kung paano po sila mananatiling iisa at hindi po sila maghihiwalay. Salamat po sa mensahe mo. Alam po namin na angkop sa panahon namin ngayon, lalo na sa aming bansa na nagkakaroon po sila ng bill na ipinipropose. Lord, in Jesus' name, dalangin ko po, Panginoon, na huwag po itong matuloy dahil subject to abuse ito ng mga Pilipino, ng mga tao, at meron pong buhay na masisira, may pamilyang masisira, may tahanang masisira. At ang layunin ng dyablo ay sumira, pumatay, at magnakaw. Kaya Panginoon, hindi ito ang layunin mo sa bawat tahanan ng Pilipina, ng bawat Pilipino, kundi magkaroon kami ng pagkakaisa, mapanatili namin ang aming pagsasama. Lord, gabayan mo po kami. Ingatan mo rin po ang aming mga mambabatas na huwag silang pumayag sa bill na to. Dahil ito po ay makasisira lalo tigit ng tahanan at lalo na ng mga bata, ng kanilang mga anak. Salamat po o Diyos. Nawa gamitin mo po ang bawat isa na nakapakinig ngayon na ibahagi itong mensahe mo sa mga taong nangangailangan ng iyong gabay. Salamat po o Diyos. Sa iyo po, Panginoon, ang lahat ng pasasalamat at papuri. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Nawa ang pag-ibig ng ating Diyos Ama, ang biyaya ng ating Panginoong Jesus, at ang pagsama ng Banal na Espiritu sumaating lahat, ngayon at magpakailanman. Amen. 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 God bless us all and see you again next Sunday.